Ang lumang litrato ng isang lalaking may malaking tiyan at ngiting tila nanunuya ay dumula sa ibabaw ng gasgas na lamisang kahoy at huminto sa mismong harapan ni Natalia. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa basang-basahan na kanina lang ay hawak niya. Siya si Don Ricardo de la Cuesta, ang tinig ng kanyang tita Lorna ay matigas at walang anumang emosyon, na parang nag-uutos lang na bumili ng suka sa tindahan. Mabait na tao. Mayaman. At siya ang pakakasalan mo sa susunod na buwan. Napahawak si Nika sa gilid ng mesa. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking alon na humampas at nag-iwan sa kanya na hindi makahinga. Pakakasalan? Ang lalaking nasa litrato ay maaaring mas matanda pa sa yumaong ama niya, at ang mga mata nito, kahit sa kupas na papel, ay tila hinuhubaran na siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin. Hindi. Hindi maaari. Kaninang umaga lang, ang pinakamalaking niyang problema ay ang putik na sinadyang ikinalat ng pinsan niyang si Brenda sa sahig na kalilinis lang niya. Naalala pa niya ang ngisi nito. Oops, sorry, Nika. Nadulas lang. Linisin mo ulit, ha? Para may silbi ka naman dito sa bahay. Tiniis niya iyon, gaya ng pagtitiis niya sa lahat ng panlalait at pang-aabuso sa loob ng 10 taon, mula nang mamatay ang kanyang mga magulang at kinupkop, o mas tamang sabihin ginawang katulong, siya ng kapatid ng kanyang ina. Tiniis niya ang mga tirang pagkain, ang mga lumang damit, ang mga masasakit na salita. Ngunit ito, ang pagpapakasal sa isang estranghero para sa kadahilanang hindi niya maintindihan. Ito ay ibang klase ng impyerno. Naalala niya ang narinig niyang usapan ng tita Lorna niya sa telepono kaninang tanghali, habang nagkukubli siya sa likod ng kurtina. Malaki ang utang namin sa kanya, Ricardo, malaking tulong si Nika. Ang kasal na lang ang paraan para mabayaran ang lahat. Utang. Palagi na lang may utang. Ngunit anong klaseng utang ang kabayaran ay ang kanyang buong buhay? Tita, nagsimulang manginig ang boses ni Nika, isang bagay na kinamumuhian niya. Ayaw niyang ipakita na natatakot siya. Bakit po? Hindi ko po siya kilala. At ano naman ngayon, tumaas ang kilay ni Tita Lorna. Itinuro nito ang litrato. Hindi mo kailangang kilalanin. Ang kailangan mo lang gawin ay suotin ang traje de boda at sabihin ang ido. Malaki ang maitutulong mo sa pamilya, Nika. Oras na para suklian mo ang lahat ng ginawa namin para sa iyo. Lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Gustong isigaw ni Nika. Ang pagpapatulog sa kanya sa maliit na bodega. Ang pagpapagutom sa kanya kapag nagagalit si Brenda. Ang pagkuha sa kakarampot na perang natatanggap niya sa paglalabada sa kapitbahay. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Si Brenda, na nakatayo sa likod ng kanilang ina, ay ngumisi lang. Isang ngisi ng tagumpay. Wala kang pagpipilian, Nika, pagtatapos ni Tita Lorna, at ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. O pakasalan mo si Don Ricardo, o lumayas ka sa pamamahay na ito ngayon din. At sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Gabi. Ang katahimikan sa maliit at masikip na bodega na nagsisilbing kwarto niya ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang banig, kinuha niya ang isang maliit na lata ng biskwit. Dito niya itinago ang lahat ng naipon niya sa loob ng 2 taon, bawat pisong sukli sa pinamili, bawat bayad sa paglalabada. Hindi ito malaki, pero ito ang kanyang pag-asa. Dahan-dahan, inilabas niya ang kanyang mga gamit. Isang pares ng luma pero matibay na pantalon. 2 shirt. At ang nag-iisang larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti at masaya noong nabubuhay pa sila. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato, at isang butil ng luha ang pumatak dito. Nay, tay tulungan niyo po ako, bulong niya sa hangin. Isinuot niya sa kanyang pulso ang huling alaala mula sa kanyang ina, isang simpleng silver na pulseras na may palawit na maliit na araw. Sa tuwing hinahawakan niya ito, pakiramdam niya ay mayroon siyang kaunting lakas. Ngayong gabi, kailangan niya ng lahat ng lakas na mahahanap niya. Dala ang isang maliit na bag at ang perang nakatago sa kanyang bulsa, tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat anino ay tila isang halimaw na gustong humila sa kanya pabalik. Ang destinasyon niya, Manila South Harbor.
Narinig niya sa mga kapitbahay na doon, madaling makahanap ng barko papuntang probinsya. Kahit saan. Basta malayo sa lugar na ito. Malayo kay Tita Lorna. Malayo kay Don Ricardo. Ngunit pagdating niya sa daungan, ang inaasahan niyang pag-asa ay napalitan ng mas matinding takot. Ang lugar ay magulo, maingay at puno ng mga taong hindi niya kilala. Amoy ng dagat, ng diesel, at ng pawis ng mga tao ang sumalubong sa kanya. Ang mga busina ng truck at sigawan ng mga kargador ay tila mga sigaw ng babala. Para siyang isang maliit na dahon na tinatangay ng malakas na agos. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya? Ang perang hawak niya ay sapat lang siguro para sa pinakamurang pasahe. Pero paano kung maubusan siya ng tiket? Paano kung may makakilala sa kanya? Napayakap siya sa kanyang sarili, nanginginig sa takot at pagkalito. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang figura ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang lalaki. Nakatayo siya malapit sa isang poste, malayo sa karamihan. Nakasuot lang ito ng simpleng shirt at maong, pero may kakaiba sa kanyang tindig. Matikas. Matatag. Ang kanyang mga braso ay matipuno, at ang kanyang mukha, kahit nakakunot ang noo, ay may itsurang hindi basta-basta matitinag. Mukha siyang isa sa mga kargador, pero may oras siyang tila hindi nababagay sa lugar. Hindi alam din Nika kung bakit, pero sa lahat ng tao sa daungan, sa kanya lang siya nakaramdam ng kaligtasan. Isang ideya, isang baliw, desperadong ideya, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Napakagat siya sa kanyang labi. Ito na ang huling barahan niya. Wala nang mas isusugal pa. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad palapit sa lalaki, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ramdam niya ang mga tingin ng ibang tao, pero hindi na niya ininda. Nakatuon lang ang kanyang paningin sa estranghero. Nang nasa harapan na niya ito, naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang bagay na hindi niya inaasahan sa isang lugar na tulad nito. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Madilim, malalim, at puno ng pagtataka. Binuksan ni Nika ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Sinubukan niya ulit, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Sir! Nabasag ang kanyang boses. Kailangan ko po ng tulong. Nangunot lalo ang noo ng lalaki, tila sinusuri kung isa ba siyang magnanakaw o pulubi. Alam ni Nika na wala na siyang oras. Alam niyang mukha siyang katawa-tawa. Ngunit ang imahe ni Don Ricardo ay biglang sumagi sa kanyang isipan, at kasabay nito, isang panibagong bugso ng desperasyon ang nagtulak sa kanya na sabihin ang mga salitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pwede mo ba akong pakasalan? Pwede mo ba akong pakasalan? Ang tanong ay binitawan sa hangin na kasing bigat ng isang angkla. Saglit na natigilan si Sullivan Santiago. Sa loob ng 10 taon na pamamalakad niya sa Santiago Maritime Group, sanay na siyang makarinig ng kung ano-anong alok at panukala, mga business proposal, mga joint venture, mga hiling na pabor. Pero ito ang kauna-unahan. Pinagmasdan niya ang babae sa kanyang harapan. Mukha itong basang sisiw na naligaw sa gitna ng bagyo. Ang damit nito ay simple at halatang luma na, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang mga mata sa mga mata nito, nakita niya ang isang desperasyon na hindi kayang pekin ng sinumang artista. Hawak nito ang isang maliit at lumang bag na tila yon na ang lahat ng yaman niya sa mundo. Isang bagong modus, iyon ang unang pumasok sa isip ni Santi. Sa mundo niya, lahat ng lumalapit ay may kailangan. Pera. Kapangyarihan. Connection. Siguro ay isa itong bagong estilo ng panloloko. Ngunit habang tinititigan niya ang nanginginig nitong mga kamay at ang namumuong luha sa mga mata nito, may kung anong kumurot sa isang parte ng kanyang dibdib na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang totoo, wala dapat siya rito. Nakasuot ng simpleng damit para hindi makilala, palihim siyang nag-imbestiga sa daungan, naghahanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa sasakyang bumangga at tumakas sa kapatid niyang si Sofia. Ang huling bagay na kailangan niya ay isang ganitong klaseng gulo. Anong sinabi mo? Tanong niya, ang boses niya ay mababa at puno ng pagdududa. Napalunok ang babae, na ngayon niya lang napansin na may hawak na pulseras na may maliit na araw. Kailangan kong umalis. Pinipilit po akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko gusto. Kung may asawa na po ako, hindi na nila ako mapipilit. Nagmamakaawa ang tono nito.
Kahit sa papel lang po. Gagawin ko po ang lahat para mabayaran kayo. Maglalabada, maglilinis, kahit ano po. Kahit ano. Nakita na niya ang ganitong uri ng desperasyon dati. Pero kadalasan, pera ang kapalit. Ang hinihingi ng babaeng ito ay ang kanyang apelyido. Muli niyang sinuri ang babae. Walang bahid ng kasakiman sa mukha nito. Tanging purong takot lamang. At sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ni Santi. Isang solusyon sa dalawang magkaibang problema. Ang problema ng babae at ang sarili niyang problema sa kanyang pamilya na walang tigil sa pag-aayos ng mga blind date para sa kanya. Isang asawa sa papel. Isang pansamantalang panangga. Isang kasunduan. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya, isang huling pagsubok. Umiling ito. Hindi po. Isa po ba kayo sa mga kargador dito? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Santi. Perpekto. Hindi siya nito kilala. Walang bahid ng pagkukunwari. Gumawa siya ng desisyon. Sige, sabi niya, at nakita niya ang paglaki ng mga mata ng babae, puno ng gulat at hindi makapaniwalang pag-asa. Pumapayag ako. Pero may mga kondisyon. Hindi na niya ito pinagsalita pa. Hinawakan niya ito sa braso, naramdaman niya ang panginginig nito, at hinila palayo sa mausok na daungan. Isinakay niya ito sa itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita, isang sasakyang hindi mo akalaing pagmamay-ari ng isang simpleng kargador. Dinala niya ito sa opisina ng kanyang abogado, isang kaibigan na utang ang buhay sa kanya at hindi magtatanong ng marami. Sa loob ng isang oras, sa ilalim ng malamig na ilaw ng isang opisina sa kalaliman ng gabi, pumirma sila sa mga papeles sa harap ng isang hukom na tinawagan ng kanyang abogado. Ang buong proseso ay mabilis at walang emosyon. Isang transaksyon. Pinanood ni Santi ang babae, Natalia De Leon pala ang pangalan nito, habang nanginginig ang kamay nitong pumipirma sa marriage contract. Ni hindi ito tumingin sa kanya. Nakayuko lang ito, tila pasan ang buong mundo. Nang matapos ang lahat, walang congratulations, walang pagbati. Tanging ang tunog lang ng pagsara ng pinto ng opisina. Habang nagmamaneho sila sa tahimik na kalsada ng Maynila, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Santi kay Natalia. Nakadikit ito sa pinto ng sasakyan, na parang takot na dumikit sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa labas, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na kanilang dinaraanan. Lumiko ang sasakyan sa isang pribadong subdibisyon na may matataas na pader at mahigpit na mga gwardiya. Nakita ni Santi ang pagkalito sa mukha ni Nika nang bumukas ang isang dambuhalang gate na bakal para sa kanila. Pumasok sila sa isang mahabang driveway na napapalibutan ng mga ilaw sa hardin, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang bahay, isang mansyon, na mas malaki pa sa simbahan sa probinsya nila. Doon lang nagsalita si Nika, ang boses niya ay isang mahinang bulong. Saan po tayo? Hindi sumagot si Santi. Bumaba siya ng sasakyan at pinagbuksan ito ng pinto. Nang tumayo si Nika sa harapan ng mansyon, kitang-kita niya ang pagkamangha at pagkatakot sa mukha nito. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa unang pagkakataon, napagtanto nito na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi isang ordinaryong tao. Ipinasok niya ito sa loob. Ang katahimikan at karangyaan ng foyer ay tila sumampal kay Nika. Dinala siya ni Santi sa isang malawak na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Huminto sila sa harap ng isang pinto. Binuksan niya ito, at bumungad sa kanila ang isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay ng tita Lorna niya. May sarili itong banyo at isang malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Humarap si Santi kay Nika, ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang ngiti. Ang bakas ng awa na naramdaman niya kanina sa daungan ay nawala na, napalitan ng lamig ng isang negosyante. Ito ang kwarto mo, sabi niya sa isang tinig na walang bahid ng init. May mga patakaran sa bahay na to, unang-una, huwag kang papasok sa opisina ko. Itinuro niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito, walang lingon-likod. Isinara niya ang pinto ng kwarto ni Nika, at ang mahinang pag-click ng seradura ang tanging tunog na naiwan sa pagitan nilang dalawa. Iniwan niya si Natalia na mag-isa sa gitna ng isang marangyang silid na para sa kanya ay isang ginintuang hawla. Ang unang umaga ni Nika bilang Enrea Santiago ay nagsimula sa katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi, iba sa ingay ng tondo na kinalakihan niya.
Gumising siya sa isang malambot na kama na tila niyayakap siya, sa ilalim ng isang kumot na mas makapal pa sa lahat ng damit niya kung pagsasama-samahin. Sa isang saglit, inakala niyang nananaginip lang siya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang malawak at eleganteng kwarto, bumalik ang lahat. Ang daungan. Ang lalaking may malalamig na mata. Ang kasal. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat kilos niya ay maingat, na para bang isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pansamantalang tirahan. Natatakot siyang may mabasag, may madumihan. Ang lugar ay napakalinis, napakabango, napakatahimik. Isang mundo na napakalayo sa buhay na iniwan niya. Nang bumaba siya para sa almusal, nadatnan niya ang isang eksenang sa mga pelikula niya lang nakikita. Isang napakahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy, sapat para sa 20 tao. Sa kabilang dulo, nakaupo si Sullivan, abala sa pagbabasa ng isang business newspaper habang humihigop ng kape. Ni hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang maramdaman nito ang kanyang pagdating. Isang kasambahay na may edad na sa tingin niya ay siyang mayordoma ng bahay, ang naglapag ng plato sa harap ng isang upuan sa tapat ni Sullivan. Ang distansya sa pagitan nila ay napakalayo, tila 2 isla sa magkabilang dulo ng isang dagat. Maupo ka, utos ng mayordoma, ang boses ay kasing lamig ng samo nito. Umupo si Nika. Ang pagkain sa harap niya, bakon, itlog, mainit na pandesal, sariwang prutas, ay mas marami pa sa kinakain niya sa isang buong araw. Ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Kumain siya ng tahimik, ang tanging naririnig ay ang kalansing ng kanyang kubyertos sa plato at ang paglipat ng pahina ng dyaryo ni Sullivan. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang bisitang hindi inaasahan. Nang matapos si Sullivan, tumayo lang ito, isinukbit ang kanyang coat at umalis ng walang paalam. Isang sir lang mula sa mga kasambahay ang naghatid dito sa pinto. Naiwan si Nika na mag-isa sa malaking hapagkainan, pakiramdam ay mas lalo siyang lumiliit. Ang mga sumunod na araw ay halos pare-pareho. Gigising siya, kakain mag-isa, at magkukulong sa kwarto. Ang mansyon ay isang gintong hawla. Maganda, marangya, pero kulang sa buhay. Ang mga kasambahay, lalo na ang mayordomang si Manang Elena, ay gumagalaw sa paligid niya na parang hindi siya nag-i-exist. O kung titignan man siya, ang mga mata nito ay puno ng paghusga, na para bang alam nito na isa lang siyang impostor na pinalad. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pagkakakulong. Lumabas siya sa hardin sa likod ng bahay. Malawak ito, ngunit napansin niyang ang isang bahagi, ang rose garden, ay tila napabayaan na. Ang mga rosas ay nalalanta, ang mga damo ay nagsisimulang tumaas. Naalala niya ang kanyang ina. Mahilig itong magtanim ng rosas sa kanilang maliit na paso noon. Nang walang paalam, nagsimula siyang magtrabaho. Hiniram niya ang mga gamit sa hardinero at sinimulang bunutin ang mga damo at diligan ang mga halaman. Ang pagod at ang init ng araw ay isang bagay na pamilyar sa kanya, isang bagay na nagparamdam sa kanya na may silbi siya. Habang abala siya, hindi niya namalayan na mula sa bintana ng opisina sa ikalawang palapag, pinagmamasdan siya ni Sullivan. May isang kakaibang kislap na dumaan sa mga mata nito, isang kislap ng pagkagulat. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang umaga, isang pamilyar at nakakainis na boses ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nika! Nasaan ka? Lumabas ka dyan. Si Brenda. Paano siya natunton dito? Nakatayo ito sa malaking pinto, pinipigilan ng mga gwardiya. Nang makita siya ni Nika na bumababa ng hagdan, mumisi ito. Wow! Ang galing mo talagang mangakit ng mayaman, pinsan, sigaw nito, sapat na para marinig ng lahat ng kasambahay. Baka naman pwede mo akong bahaginan ng grasya mo. Kailangan ko ng pambili ng bagong cellphone. Namula ang buong mukha ni Nika. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na kumalat sa buong katawan niya. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Kinuha niya ang kaunting perang ibinigay sa kanya ni Sullivan para sa personal na gastos, isang bagay na hindi pa niya nagagalaw at lumapit kay Brenda. Heto, sabi niya halos pabulong. Umalis ka na. Kinuha ni Brenda ang pera na parang natural lang. Sa susunod, lakihan mo ha, sabi nito bago tumalikod at umalis na parang reyna. Naiwan si Nika sa gitna ng foyer, ramdam ang mga mapanuring mata ni Manang Elena at ng iba pang katulong. Tumakbo siya pabalik sa hardin, sa kanyang mga rosas, at doon, sa ilalim ng isang puno, tahimik siyang umiyak. Umiyak siya hindi dahil sa pera,
kundi dahil sa kahihiyan, at dahil sa katotohanang kahit gaano kalayo ang kanyang marating, tila hihilahin pa rin siya pabalik ng kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, hindi bumaba si Nika para maghapunan. Hindi niya kayang harapin ang mga mapanuring mata ng kahit sino. Habang nakaupo siya sa isang bench sa madilim na hardin, naramdaman niya ang isang presensya. Si Sullivan. Nakatayo ito ilang metro mula sa kanya, ang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Hindi niya namalayan ang pag-uwi nito. Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid ito ng pag-aalala. Hindi sumagot si Nika. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nakita ko ang pinsan mo kanina sa CJ, pagpapatuloy nito. Mas lalong napayuko si Nika, hinihintay ang sermon, ang mga masasakit na salita na magsasabing isa siyang gulo. Ngunit sa halip, umupo ito sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nika na hindi ito galit. Tahimik lang silang dalawa, nakikinig sa mga tunog ng gabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman ni Nika na hindi siya ganap na nag-iisa. Kinabukasan, ang katahimikan ay muling nabasag. Ngunit ngayon, mas malakas, mas nakakayanig. Papasukin niyo ako. Asawa ng pamangkin ko ang amo ninyo. May karapatan ako dito. Ang boses na yon. Ang boses na naghatid sa kanya sa impyernong ito. Ang boses ng kanyang tita Lorna. Napatayo si Nika mula sa pagdidilig ng mga rosas, naniga sa kinatatayuan. Ang takot na akala niya ay unti-unti nang nawawala ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Paparating na ang tunay na halimaw. Ang malakas na boses ni Lorna na umaalingaw mula sa gate ay isang tunog na kinamumuhian ni Sullivan Santiago. Ito ang tunog ng kasakiman, ang klase ng ingay na sanay na siyang harapin sa boardroom, ngunit hindi sa loob ng kanyang pamamahay. Mula sa bintana ng kanyang opisina, kitang-kita niya ang eksena sa ibaba. Si Lorna, nagwawala at nagpupumilit na pumasok. At si Nika, nakatayo sa gitna ng hardin, hindi makagalaw, na parang isang usa na nasilaw sa liwanag ng paparating na sasakyan. Nakita niya ang takot sa mukha nito, isang takot na totoo at malalim. Bumaba siya, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng inis. Hindi sa babaeng asawa niya sa papel, kundi sa mga taong walang ginawa kundi saktan ito. Papasukin siya, utos niya sa gwardiya sa intercom. Pagpasok ni Lorna sa loob ng mansyon, agad itong umiti nang makita siya. Isang ngiting plastik at mapanuri. Sinipat nito ang bawat sulok ng bahay, ang mga matay kumikinang sa paghanga at inggit. Sir Sullivan, bati nito, ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. Ako po ang tita Lorna ni Nika. Napadaan lang po ako para kamustahin ang pamangkin ko. Hindi nagsalita si Santi. Kumuha siya ng checkbook mula sa isang drawer, nagsulat ng isang halaga, at inabot ito kay Lorna. Isang halagang sapat na para patahimikin ito sa loob ng mahabang panahon. Huwag ka nang babalik dito, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Nanlaki ang mga mata ni Lorna sa perang nakasulat sa tseke. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang bag. Salamat po, sir. Makakaasa po kayo. Sumulyap ito kay Nika na nakatayo sa may pintuan ng hardin. Nika, magpakabait ka sa asawa mo, ha? Sabi nito bago nagmamadaling umalis, na parang takot na bawiin pa ang tseke. Nang mawala na si Lorna, hinarap ni Santi si Nika. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Awa. Hindi mo kailangang matakot sa kanila habang nasa pamamahay kita, sabi niya, mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Tumango lang si Nika bago tumalikod at bumalik sa kanyang mga rosas. Naiwan si Santi na nakatayo roon, iniisip kung anong klaseng buhay ang mayroon ang babaeng ito bago sila nagkita. Kinabukasan, isinantabi niya ang mga iniisip tungkol kay Nika at dumiretso sa ospital. Kailangan niyang bisitahin si Sofia. Ang kapatid niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang mundo. At ang paghahanap ng hustisya para dito ang kanyang pinakamalaking misyon. Nadatnan niyang gising si Sofia, nakatingin sa bintana. Kahit unti-unti nang bumabalik ang lakas nito, ang lungkot sa mga mata nito ay hindi pa rin nawawala. Kuya, bati nito, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Umupo si Santi sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang, sagot ni Sofia. Kuya, naaalala ko na naman siya. Alam na ni Santi kung sino ang tinutukoy nito.
Ang babaeng estranghero na nagligtas sa kanya. Paulit-ulit na ikinukwento ni Sofia ang lahat ng detalye na naalala nito. Napakabait niya, kuya, sabi ni Sofia, nagsimulang mamasa ang mga mata. Narinig ko siyang kausap ang nurse. Wala na raw siyang pamasahe pa uwi dahil ginastos niya lahat ng pera niya para sa akin, para sa emergency deposit. Hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya. Humigpit ang hawak nito sa kamay ni Santi. Pero tandang-tanda ko ang suot niyang pulseras. Simple lang pero napakaganda. Sofia, naikwento mo na yan, mahinang sabi ni Santi. Gusto ko lang maalala mo, kuya, para kapag nahanap mo siya, maipakita mo sa akin, giit ni Sofia. Kumuha ito ng isang piraso ng papel at lapis mula sa bedside table. Idodrawing ko ulit para sayo. Pinanood lang ni Santi ang kanyang kapatid. Sa loob ng ilang segundo, iginuhit ni Sofia ang isang pamilyar na imahe, isang simpleng kadena na may palawit na maliit at bilog na araw na may mga sinag sa paligid. Isang kidlat ang tila tumama sa buong sistema ni Santi. Ang pagguhit. Ang pulseras. Ang araw. Bigla niyang naalala ang babae sa kanyang bahay. Ang babaeng palaging nakayuko. Ang babaeng may pulseras na eksaktong katulad ng nasa papel. Ang puso niya ay biglang bumilis. Hindi. Impossible. Nagkataon lang. Ngunit ang duda ay parang lason na kumalat sa kanyang isipan. Sofia, magpahinga ka na muna. Babalik ako, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hinalikan niya ito sa noo at nagmamadaling umalis ng kwarto. Habang nagmamaneho pa uwi, ang isip niya ay naglalaro ng iba't ibang posibilidad. Kung sinika nga iyon, bakit hindi niya sinabi? Bakit siya lumapit sa kanya sa daungan at nag-alok ng kasal kung pwede naman siyang maningil ng utang na loob? Ang lahat ay hindi magkakatugma. Pagdating niya sa bahay, 3:00 pa lang ng hapon. Dumiretso siya sa hardin, ngunit wala si Nika roon. Pumasok siya sa loob at nakita niya itong nakatulog sa sofa sa sala, ang ulo ay nakasandal sa braso. Marahil ay napagod sa paghahardin. Sa kanyang paglapit, nakita niya ito. Ang pulseras. Nakatanggal ito sa kanyang pulso at nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng sofa. Dahan-dahan, na parang nagnanakaw, kinuha niya ito. Malamig at mabigat ito sa kanyang palad. Ito nga. Walang duda. Ito ang pulseras na iginuhit ni Sofia. Isang bagyo ng emosyon ang naramdaman ni Santi. Gulat. Pagkalito. At higit sa lahat, isang matinding hiya. Ang babaeng itinuring niyang oportunista, ang babaeng pinagdudahan niya, ay ang anghel na nagligtas sa kanyang kapatid. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pribadong investigador. Mark, kailangan ko ng pabor, sabi niya, ang boses ay apurado. Puntahan mo ang records office ng S. Lucas. E-check mo ang logbook ng emergency room noong gabi ng aksidente ni Sofia. Hanapin mo kung sino ang nagbayad ng cash para sa initial deposit niya. Kailangan ko ng pangalan. Ngayon na. Ibinalik niya ang pulsera sa mesa at umakyat sa kanyang opisina, hindi mapakali. Naglakad siya pabalik-balik, hinihintay ang tawag na magkukumpirma sa lahat. Tumingin siya sa bintana at nakita si Nika sa ibaba, nag-inat at kinukuha ang pulseras. Isinuot niya ito pabalik sa kanyang pulso, 1 kilos na tila ordinaryo lang, ngunit para kay Santi, ito na ang pinakamahalagang kilos sa buong mundo. Makalipas ang 15 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Si Mark. Huminga ng malalim si Santi bago sagutin. Sir. Anong nalaman mo? Tanong ni Santi, ang puso niya ay kumakabog. Narinig niya ang pagbuklat ng papel sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na nagkumpirma sa lahat. Sir, kumpirmado. Ayon sa logbook at sa resibo, isang Natalia De Leon ang nagbayad ng emergency deposit. Cash po. 50,000 pesos. Nabitawan ni Santi ang cellphone sa kanyang mesa. Napasandal siya sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan. Natalia De Leon. Si Nika. Ang babaeng pinakasalan niya sa isang malamig na kasunduan. Ang babaeng natutulog sa kabilang kwarto. Siya pala ang matagal na niyang hinahanap. Napatingin siyang muli kay Nika sa hardin, na ngayon ay masayang dinidiligan ang mga rosas. Isang pakiramdam ng matinding pagsisisi at utang na loob ang bumalot sa kanyang pagkatao. Mali siya. Maling-mali siya ng paghusga.
At ngayon, hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng hindi lang niya asawa sa papel, kundi bayani rin pala ng kanyang pamilya. May nagbago kay Sullivan. Napansin ito ni Nika kinabukasan sa hapagkainan. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa bahay na yon, hindi dyaryo ang hawak nito. Nakatingin ito sa kanya. Hindi isang tingin na mapanuri o malamig, kundi isang tingin na hindi niya maintindihan. Tila may pag-aalinlangan at kung anong emosyon na hindi niya mapangalanan. Kumain ka na, sabi nito. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa nito. Inabutan siya nito ng isang bagong lutong bakon. Mukhang paborito mo yan. Natigilan si Nika, hawak ang tinidor sa ere. Nagpasalamat siya ng mahina at kinuha ang bakon. Sa buong almusal, hindi na ito bumalik sa pagbabasa. Paminsan-minsan ay nagtatanong ito. Nakakatulog ka ba ng maayos o may kailangan ka ba? Mga simpleng tanong, pero para kay Nika, ang mga ito ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa mundong unti-unti na niyang nasasanay. Ang pagbabago ay hindi nagtapos doon. Isang araw, habang tinutulungan niya ang isang hardinero na magbuhat ng isang paso, biglang sumulpot si Manang Elena, ang masungit na mayordoma. Hayaan mo na yan sa kanila. Hindi yan trabaho ng isang senora, sabi nito, ngunit ang tono ay may halong pang-insulto pa rin. Bago pa man makasagot si Nika, isang boses ang narinig nila mula sa likuran. Tama si Manang Elena. Hindi mo iyan trabaho. Si Sullivan. Nakatayo ito sa may pinto ng hardin, nakasuot ng pormal na damit, halatang paalis na. Naglakad ito palapit sa kanila. Tumingin ito kay Manang Elena at ang tingin nito ay naging matalas. Asawa ko si Nika, Manang, sabi nito sa isang tinig na kalmado, ngunit may bigat. Mula ngayon, ituturing mo siya ng may respeto na nararapat para sa asawa ng amo mo. Maliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Manang Elena. Hindi ito nakapagsalita, tumango lang ito ng sunod-sunod bago mabilis na umalis. Naiwan si Nika na nakatitig kay Sullivan, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Ipinagtanggol siya nito. Sa unang pagkakataon, may isang taong ipinagtanggol siya. Kinagabihan, sinabi ni Sullivan na alis sila. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Dinala siya nito sa isang mamahaling mall. Inakala ni Nika na may bibilhin lang ito para sa sarili. Ngunit huminto sila sa harap ng isang bautike na ang mga damit sa bintana ay mas mahal pa siguro sa lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Pumili ka ng gusto mo, sabi nito. Hindi na po kailangan, sir, nahihiyang sabi ni Nika. Okay na po ang mga damit ko. Ang pangalan ko ay Santi, pagtatama nito sa kanya. At hindi yan pakiusap, Nika. Kailangan mo ng mga bagong damit. Walang nagawa si Nika kundi sumunod. Pumasok sila sa loob at sa tulong ng mga salesledi, sinukatan siya ng iba't ibang damit. Ngunit ang pinipili pa rin niya ay ang mga pinakasimple, isang puting bestida, isang asul na blusa, isang peres ng simpleng pantalon. Habang pinagmamasdan siya ni Santi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti. At sa nakita niyang iyon, naramdaman ni Nika ang isang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Isang gabi, nilagnat si Nika. Marahil ay dahil sa pagod at pagkababad sa araw. Nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi, nagulat siyang makita si Santi na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo. Santi, gulat niyang tanong. Mataas ang lagnat mo, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Uminom ka muna ng gamot. Tinulungan siya nitong bumangon at ininuman ng gamot. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang mangkok ng mainit na lugaw mula sa bedside table. Kumain ka kahit kaunti. Hinayaan niyang subuan siya nito. Ang bawat kutsara ng lugaw ay parang may kasamang kuryente na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang lalaking dati ay parang yelo ay siya ngayong nag-aalaga sa kanya. Ang puso ni Nika, na matagal nang sarado at manhid, ay unti-unting nakakaramdam ng init. Nahuhulog na ba siya sa kanya? Sa asawa niya sa papel? Nang gumaling siya, dinala siya ni Santi sa ospital. May ipapakilala ako sa iyo, sabi lang nito. Pumasok sila sa isang pribadong kwarto at bumungad sa kanila ang isang magandang dalaga na nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa bintana. Nang lumingon ito, ang mga mata nito ay nagliwanag. Kuya! Sofia, ito si Nika.
Asawa ko, pagpapakilala ni Santi. Umiti si Sofia kay Nika, isang ngiting napakatamis. Hello, at Nika. Ang ganda ninyo po. Nagkaroon ng agarang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Nagkwentuhan sila na parang matagal na silang magkakilala. Ikinuwento ni Sofia ang kanyang hilig sa pagpipinta, at ikinuwento naman ni Nika ang kanyang pagkahilig sa mga halaman. Sa buong oras na yon, nakatingin lang si Santi sa kanila, isang kakaibang saya ang mababaka sa kanyang mukha. Naramdaman ni Nika ang isang pamilyaridad kay Sofia, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay ligtas siya kasama ito. Pauwi na sila, habang sakay ng sasakyan, ang ngiti ay hindi maalis sa labi ni Nika. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang bahagi siya ng isang bagay. Naramdaman niyang mayroon siyang pamilya. Napatingin siya kay Santi na seryosong nagmamaneho, at isang salita ang namutawi sa kanyang isipan. Salamat. Biglang tumunog ang telepono ni Santi. Isang espesyal na ringtone na halatang para sa mahahalagang tawag. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode. Sir. Boses ng isang lalaki. Mark, anong balita? Tanong ni Santi. Nawala ang ngiti sa labi ni Nika nang marinig ang pagiging seryoso sa boses nito. Ang lalaki sa telepono ay ang investigador nito, alam niya. Ang investigador na naghahanap sa taong bumangga kay Sofia. Sir, may lead na po tayo sa driver ng sasakyan. Biglang humigpit ang hawak ni Santi sa manibela. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay masaya, ay biglang naging bato. Isang malaking tao ang sangkot, sir. Ang sasakyan nakarehistro ito sa isang Don Ricardo de la Cuesta. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Nika sa kanyang kinaupuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Don Ricardo. Ang pangalan ay parang isang multo mula sa nakaraan na biglang nagpakita para sirain ang panaginip na kasisimula pa lang. Don Ricardo de la Cuesta. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan na parang isang putok ng baril. Para kay Sullivan Santiago, ang pangalang iyon ay hindi lang pangalan ng isang negosyante. Ito ang pangalan ng matandang lalaki na dapat ay pakakasalan ni Nika. Ang lalaking dahilan kung bakit tumakas ang babaeng katabi niya ngayon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Santi ang biglaang paninigas ng katawan ni Nika sa tabi niya. Sumulyap siya rito. Ang kaninang masayang mukha nito ay napalitan ng pamumutla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Nagkataon lang, iyon ang gusto niyang isipin. Isang masamang pagkakataon. Mark, sigurado ka ba dyan? Tanong ni Santi, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Opo, sir. Kumpirmado sa rete. Pero hindi lang yan, sir. Nagpatuloy ang investigador sa kabilang linya. Ayon sa source ko sa loob ng police station, may witness na lumutang. Hindi raw si Don Ricardo ang nagmamaneho nung gabi ng aksidente. Isang batang babae raw. At ayon sa description tumutugma ito sa pinsan ni Elrea Santiago. Brenda. Kasabay ng pagbanggit sa pangalan ni Brenda, lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Santi. Ngunit ang nabuong imahe ay hindi isang magandang larawan. Ito ay isang larawan ng panloloko. Isang larawan ng isang napakagaling na plano. Ang pinsan ang nagmamaneho ng sasakyan ni Don Ricardo. Ang pinsan ang bumangga kay Sofia. Pagkatapos, si Nika, ang mabait na estranghero, ang magliligtas kay Sofia. Si Nika, na tinatakasan ang kasal kay Don Ricardo, ang may-ari ng sasakyan. Si Nika, na nagkataong nasa daungan sa tamang oras at sa tamang lugar para lapitan siya. Si Nika, na nag-alok ng kasal sa kanya. Ang init ng dugo ay biglang umakyat sa ulo ni Santi. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pagiging simple, ang pag-aalaga sa hardin, ang mga ngiti, ang pag-iyak, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Isang dula. Isang napakahusay na pag-arte. Ang babaeng pinaniwalaan niyang isang anghel ay isa palang ahas. Salamat, Mark. Ako na ang bahala rito, sabi ni Santi, ang boses niya ay walang emosyon, bago pinatay ang tawag. Hindi siya tumingin kay Nika. Nakatuon lang ang kanyang mga mata sa kalsada, ngunit hindi na niya nakikita ang daan. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang kapatid na si Sofia na nakahiga sa kama ng ospital, at ang mukha ni Nika na nagpapanggap na nag-aalala. Ginawa siyang tanga. At kinamumuhian niya ang pakiramdam na yon.
Ang pagtitiwalang unti-unti niyang binuo para kay Nika ay gumuho sa isang iglap at ang naiwan ay ang purong galit at pagkasuklam. Ang pag-aalaga na ipinakita niya, ang pagtatanggol niya rito laban kay Manang Elena, ang pagpapakilala niya rito kay Sofia, lahat ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang biyahe pa uwi ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay nila. Walang nagsasalita. Ramdam ni Santi ang panginginig ni Nika sa tabi niya. Marahil ay iniisip na nito kung paano magpapalusot. Pagdating nila sa mansyon, hindi pa man namamatay ang makina ng sasakyan ay bumaba na agad si Santi. Naglakad siya papasok ng bahay, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Sumunod si Nika sa kanya, ang boses nito ay nanginginig. Santi, mag-usap tayo. Hindi totoo yan eh. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kanyang opisina at kinuha ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng background check na pinagawa niya kay Don Ricardo noon. Inihagis niya ito sa center table sa sala at kumalat ang mga papeles sa sahig. Isang litrato ni Don Ricardo at isang litrato ni Brenda ang nasa ibabaw. Hinarap niya si Nika at sa wakas, ipinakita niya ang lahat ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Iyan ni galing, sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang galing ng plano ninyo. Napakagaling. Napaurong si Nika, ang mukha ay basang-basa na sa luha. Hindi. Hindi ko alam. Maniwala ka ni. Maniwala, halos matawa si Santi sa pait. Naniwala ako, Nika. Naniwala ako sa lahat. Naniwala ako sa pagiging inosente mo. Naniwala ako sa kabaitan mo. At ginawa mo akong tanga. Lumapit siya rito, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Sabihin mo sa akin, plinano niyo ba ang lahat ng ito? Plinano niyo bang banggain ng pinsan mo ang kapatid ko para ikaw naman ang maging bida? Para makalapit ka sa akin? Para makuha mo ang lahat ng ito? Itinuro niya ang buong paligid. Hindi totoo yan. Mahal kita, Santi, humagulgol si Nika. Ang mga salitang imahal kita ay lalo lang nagsindi sa kanyang galit. Pag-ibig? Huwag mo akong lokohin. Pera ang gusto niyo. Pera. Ang bawat salita ay parang isang punyal na isinasaksak niya hindi lang kay Nika, kundi pati na rin sa sarili niya. Dahil sa isang parte ng kanyang puso, masakit aminin na nasasaktan siya. Nasasaktan siya dahil naniwala siya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Nika. Ang pagmamakaawa ay dahan-dahang nawala. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, isang pagiging manhid. Isang pagiging basag. Tumigil ito sa pag-iyak. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, at ang dating mainit na tingin ay ngayoy kasing lamig na ng yelo. Ito na ang huling patak. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagtanggi. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin. Hindi ko alam kung anong mas malala, sabi niya, ang boses niya ay mahina na ngunit puno ng lason. Ang kasinungalingan mo o ang pagiging sakim ng pamilya mo. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang magtatapos sa lahat. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din eh. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din eh. Ang mga salita ni Santi ay humiwa sa hangin, mas matalas kaysa sa kahit anong kutsilyo. Sa isang iglap, naramdaman ni Nika ang pagguho ng lahat. Ang munting pag-asa na kanyang inipon, ang namumuong pagmamahal, ang pangarap ng isang pamilya, lahat ay naging abo, tinangay ng malupit na hangin ng pagdududa. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagay na kakaiba ang nangyari sa loob niya. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na tila umabot na ito sa isang hangganan. At sa kabilang dulo ng sakit na yon, walang nang natirang luha. Walang nang natirang takot. Ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan. Tinitigan niya si Santi. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nag-angat sa kanya mula sa putik, para lang ibaon siyang muli ng mas malalim. Nakita niya ang galit sa mga mata nito, ang pagkasuklam. At naunawaan niya, hindi na ito maniniwala sa kanya. Kahit anong sabihin niya, ang hatol ay naibigay na. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagmakaawa. Tapos na ang lahat ng iyon. 10 taon siyang naging biktima. Ngayong gabi, ayaw na niya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay kalmado at may bigat. Hindi na ito ang mga hakbang ng isang takot na babae.
Ito ay ang mga hakbang ng isang taong wala nang ikakatakot dahil nawala na ang lahat. Pagpasok niya sa kwarto, hindi niya inayos ang kanyang mga bagong damit o ang anumang material na bagay. Mayroon lang siyang isang kinuha, ang luma niyang bag na dala niya noong unang gabi. Sa loob nito ay ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang at ang kaunting natira sa kanyang naipon. Iyon lang ang tunay na sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Una niyang tinawagan si Brenda. Brenda, pumunta ka dito sa bahay ni Sullivan. Ngayon na. May ibibigay ako sa'yo. Isang bagay na matagal mo nang gusto, sabi niya sa isang tinig na hindi nito makikilala. Pagkatapos ang kanyang tita Lorna. Tita, pumunta po kayo dito. Hinihintay kayo ni Sir Sullivan. Tungkol daw po sa pera. At ang huli si Don Ricardo de la Cuesta. Nakuha niya ang numero nito mula sa folder na inihagis ni Santi. Don Ricardo. Si Nathalia po ito. Kailangan po kayong pumunta dito sa bahay ni Eva Santiago. Kung hindi, baka kung ano po ang isipin niya tungkol sa nangyari sa sasakyan niyo. Bumaba siya. Nadatnan niya si Santi na nakatayo pa rin sa sala, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malaking bintana. Tila nagulat ito na makita siyang muli sa ibaba. Ano pang ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay pagod na. May mga bisita kang darating, sagot lang ni Nika. Umupo siya sa isa sa mga sofa, tahimik na naghihintay. Naguguluhang tumingin si Santi sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Unang pumasok si Brenda, ang mukha ay nagliliwanag sa pag-aakalang may makukuha siyang pera. Sumunod si Tita Lorna na halatang kinakabahan. At sa huli, pumasok ang isang malaking lalaki na may edad na, pawisan ang noo, si Don Ricardo. Lahat sila ay natigilan nang makita ang isa't isa, lalo na nang makita nila si Santi na nakatayo roon na may nagbabagang mga mata. Tumayo si Nika. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya na ngayon. Huminga siya ng malalim. Pinatawag ko kayong lahat dito para magkalinawan na tayo, simula niya, ang boses ay matatag. Para matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang tita Lorna at kay Brenda. 10 taon niyo akong ginawang katulong. Tiniis ko ang lahat. Ang mga tira-tira ninyong pagkain, ang mga masasakit ninyong salita. Hindi ako umangal. Dahil pamilya ko kayo. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinabayaang tumulo. Pero ang ipagpalit ang buhay ko para sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Iba na yon. Tumingin siya kay Brenda. Bakit, tanong niya, simple ngunit puno ng bigat. Bakit mo ginawa yun kay Sofia, ang kapatid ni Santi? Isang inosenteng tao, muntik mo nang patayin. Namutla si Brenda. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Nika. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang kanyang boses, puno ng sakit at galit. Ginamit mo ang sasakyan ni Don Ricardo. Alam ko, Brenda. At alam mo rin, tita. Nagsimulang magkagulo. Si Brenda ay umiiyak at nagkakaila. Si Tita Lorna ay sinusubukang patahimikin ito. Si Don Ricardo ay gustong umalis. Ngunit hinarang sila ni Santi, na ngayon ay tahimik na nakikinig, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at unti-unting realisasyon. Don Ricardo, tawag ni Nika sa matanda. Bakit po kayo pumayag na pakasalan ako? Kapalit ba iyon ng pananahimik niyo sa kasalanan ni Brenda? Sa ilalim ng matatalim na tingin ni Santi, at sa bigat ng tanong ni Nika, bumigay si Don Ricardo. Kasalanan niya yan, turo niya kay Brenda. Ginamit niya ang sasakyan ko nang walang paalam. Ang tita mo ang nag-alok sa akin ng kasal para lang manahimik ako. Ayoko ng iskandalo. Sa wakas. Ang katotohanan. Gumuho ang mundo ni Brenda. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nanggaling kay Tita Lorna. Sa kanyang pag-iyak at pagwawala, nasabi niya ang lahat. Ako nga. Ginawa ko iyon para protektahan ang anak ko, sigaw niya, nakatingin kay Nika na may halong galit. Ano naman sa'yo? Ampun ka lang. Utang mo sa amin ang buhay mo. Dapat lang na magbayad ka. Isang malakas na sampal ang narinig sa buong silid. Ngunit hindi ito galing kay Nika. Galing ito kay Santi na sinampal si Tita Lorna. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na, malinaw at masakit.
Si Santi ay napasandal sa pader, ang mukha ay puno ng pagsisisi at hindi makapaniwalang sakit. Tiningnan niya si Nika, ang mga mata ay nagmamakaawa ng tawad. Ngunit si Nika ay hindi na nakatingin sa kanya. Tapos na ang kanyang laban. Nahanap niya ang kanyang boses. Nahanap niya ang kanyang katotohanan. Lumapit siya sa center table at dahan-dahang hinubad ang singsing na bigay ni Santi. Ang singsing na sumisimbolo sa isang kasunduan at sa isang pag-ibig na namatay bago pa man mamukadkad. Inilapag niya ito sa makintab na kahoy. Ang tunog nito ay pinal at malinaw. Tumingin siya kay Sullivan sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging isang malalim na kalungkutan. Salamat sa lahat, Sullivan. Pero tapos na tayo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang palapit sa isang bagong buhay, isang buhay na siya na ang hahawak. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa dilim, iniwan ang gulo, ang mga sirang tao, at ang durog na puso ng lalaking huli na para magsisi. Nang sumara ang pinto at nilamon ng gabi si Nika, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Naiwan si Sullivan Santiago sa gitna ng kanyang sala, kasama ang mga taong sumira sa buhay ng babaeng pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang anino ni Nika na naglalakad palayo. Ang tanging naririnig niya ay ang huling salita nito, tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa 10,000 bala. Ang mga sumunod na oras ay malabo. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado. Tiniyak niyang haharapin ni Lorna, Brenda, at Don Ricardo ang batas sa kanilang mga kasalanan, ang panloloko, ang pagtatago sa krimen, at ang hit and run, walang areglo. Walang pakiusap. Hustisya. Iyon ang utang niya kay Sofia, at iyon din ang utang niya kay Nika. Ngunit nang umalis na ang mga pulis at natahimik na ang bahay, ang bigat ng kanyang sariling kasalanan ang dumagan sa kanya. Umupo siya sa sofa kung saan huling umupo si Nika. Nakita niya ang singsing na iniwan nito sa mesa. Kinuha niya ito. Malamig. Walang buhay. Tulad ng pakiramdam niya sa loob. Paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng iyon? Paano niya nagawang bitawan ang mga salitang kasing lupit ng mga salitang binitawan ni Lorna? Ang mga sumunod na linggo ay isang impyerno ng pagsisisi. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya kay Nika. Ang hardin, kung saan muling namukadkad ang mga rosas dahil sa kanya. Ang kusina, kung saan minsan ay naamoy niya ang niluluto nitong adobo. Ang sofa, kung saan niya ito nakitang mahimbing na natutulog. Ang bawat alaala ay isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Pinahanap niya si Nika sa kanyang mga tauhan, ngunit nag-iwan siya ng isang mahigpit na utos, huwag niyo siyang lalapitan. Alamin niyo lang kung nasaan siya at kung ligtas siya. Iyon lang. Alam niyang kailangan ni Nika ng espasyo. Alam niyang wala siyang karapatang guluhin pa ito. Lumipas ang 6 na buwan. Nahatulan na sila Brenda at Don Ricardo. Si Lorna ay nahaharap din sa sarili nitong kaso. Si Sofia ay tuluyan ng gumaling at nakalabas na ng ospital. Ngunit si Santi ay nanatiling basag. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang silbi. Dahil ang tanging yaman na gusto niya ay wala sa kanya. Isang araw, binigay sa kanya ng kanyang investigador ang isang sobre. Sa loob nito ay mga litrato ni Nika. Nakatira ito sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nagtatrabaho ito sa isang maliit na flower shop sa tabi ng simbahan. Sa mga litrato, nakangiti si Nika habang inaayos ang mga bulaklak. Isang ngiting payapa. Isang ngiting hindi niya nakita noong kasama pa niya ito. Maganda pa rin ito, ngunit mayroon ng kakaibang lakas sa kanyang tindig. Hindi na siya ang basang sisiw na nakilala niya sa daungan. Isa na siyang agila na natutong lumipad. Nagdesisyon si Santi. Kinabukasan, nagmaneho siya papuntang Laguna. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong lang. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad papunta sa flower shop. Mula sa kabilang kalsada, pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano ito ngumiti sa mga customer, kung paano nito inayos ang mga bulaklak ng may pagmamahal. At naunawaan niya, hindi niya kailangang iligtas si Nika. Nailigtas na nito ang kanyang sarili. Sa wakas, tinawid niya ang kalsada at pumasok sa shop. Nagkunwari siyang tumitingin ng mga bulaklak. Nang lumingon si Nika at makita siya, natigilan ito. Ang ngiti sa mga labi nito ay nawala, napalitan ng gulat.
Ngunit wala nang takot sa mga mata nito. Tanging pag-iingat na lang. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay kalmado. Hindi sumagot si Santi. Kumuha siya ng isang tangkay ng puting rosas. Magkano to? Tanong niya. Nag-aalangan man, sinabi ni Nika ang presyo. Inabutan niya ito ng bayad at umalis nang walang ibang sinabi. Kinabukasan, bumalik siya. Kumuha ulit ng isang puting rosas. Magandang umaga, bati niya. Hindi sumagot si Nika, pero tinanggap nito ang bayad. Ginawa niya yon araw-araw. Isang puting rosas. Isang magandang umaga. Hindi siya nangungulit. Hindi siya nagmamakaawa. Naghihintay lang siya. Isang araw, pagkatapos ng 2 linggo, pagpasok niya sa shop, may isang tasa ng kape na nakahain sa counter. Para sa kanya. Tumingin si Nika sa kanya. Baka mapagod ka sa kakatayo dyan, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Iyon na ang simula. Unti-unti, nag-usap sila. Tungkol sa mga bulaklak. Tungkol sa panahon. Hanggang sa isang araw, tinanong ni Nika, kumusta na si Sofia? Iyon ang pagkakataong hinintay niya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paggaling ni Sofia, ang hustisyang nakamit nila. At ang sarili niyang pagbabago. Pagkalipas ng 1 buwan, inimbitahan niya si Nika sa isang lugar. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Dinala niya ito sa isang bagong tayong gusali hindi kalayuan sa flower shop. Sa harap nito ay may isang malaking karatula, Leon Santiago Home Air Children. Isang bahay ampunan. Ipinangalan ko sa mga magulang mo at sa apelyido ko, sabi ni Santi, ang boses ay puno ng sinseridad. Nung nawala ka, naisip ko, ano ang silbi ng lahat ng pera ko kung wala naman itong puso? Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga, Nika. Humarap siya rito, ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng sakit, pagsisisi, at pagmamahal na inipon niya sa loob ng maraming buwan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Pero gusto kong malaman mo na nagbago ako dahil sa'yo. At handa akong maghintay, Nika. Kahit gaano katagal. Dahil natutunan kong ang tunay na halaga ay wala sa pera o sa kapangyarihan. Nasa pusong katulad mo. Tumingin si Nika sa bahay ampunan pagkatapos ay sa kanya. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paghilom. Dahan-dahan, iniabot nito ang kanyang kamay. Nang hawakan ni Santi ang kamay ni Nika, naramdaman niya ang init. Isang koneksyon na mas matibay pa kaysa sa anumang kontrata. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay, ngunit alam niyang ito na ang simula. Isang bagong simula na binuo hindi sa isang desperadong alok, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, pagbabago, at isang pag-ibig na tunay at walang hanggan. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Nika at Santi. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman kong buhay na buhay si Nika at Santi sa aking isipan. Bawat kanilang pagtawa, bawat kanilang pag-iyak, at bawat tibok ng kanilang mga puso ay naramdaman ko rin. Naging bahagi sila ng aking mga araw, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo. Ang kwento ni Nika at Santi ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa karangyaan. Ito ay matatagpuan sa isang pusong marunong magmahal, magpatawad, at umunawa. Ito rin ay kwento ng pag-asa na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay. Na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali at magmahal muli ng buong buo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay isang inspirasyon at nagsisilbing lakas para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam!